For today's video, babalik ulit tayo ng Seoul, South Korea. So ngayon, same pa rin naman yung requirements. Unang-una is yung passport. Next is yung EGOB PH. Ito na ating mga friend. Hello. Enter your booking number. At si Rose, sa kayong jowa niya yung magkasama sa booking. Sila pa lang yung nag-okay. Pero kami ni Tin, hindi pa kami okay at hindi rin kami mag-jowa. So ngayon mag-online. Mag-online check. So scan lang natin yung passport, guys. Guys, may nakita kami. Beauty queen. Yana, Pilipina. Top model of the world is coming June 10. Next, nakalabas na kami sa immigration. Sa akin, ang tinanong lang is, si Tins, it's first timer niya, tapos Korea agad siya. Medyo matagal, kinabahan kami sa kanya. Alam mo naman, tapos hinihilang sa akin yung kami ng booking. Eto, government of Norway, wala sa kanilang ganang tinanong. Hiningi lang yung authorization. Tinatawag na daw ako sa Ang next question, guys, ng course kanamihan is para nagkakaroon ng internet kapag pupunta sa Korea. Kasi ko lang sa clue, eto. So, pwede mo na siyang i-activate ngayon nasa Pilipinas ka pa lang. Kung iPhone ka, punta ka ng settings mo, kita mo yung cellular. Maligayang pagdating sa Korea. Welcome to Korea! So, tandaan nyo yun, guys, pag magka-Terminal 3 kayo ng Incheon, kailangan nyo mag-train. May nagparamdam agad sa amin. Ayun, Incheon. Nakalagpasa tayo ng Korean immigration. Wala naman tinanong. Kasi yung physical SIM card sa clue, meron siyang free na T-Money card. Ano yung mga mode of transportations dito? Pwedeng train station, pwede ring Uber. Other option naman na sikat ngayon is yung climate card. Tapos dapat foreign card yung pipiliin. Marami akong nababasa din dati na hindi raw sila nakaka-withdraw dito sa may Incheon International Airport doon sa may dulo. Pero ako, hindi ako nagkakaproblema pag dito ako nag-withdraw. So, paano pumunta from Incheon papunta doon sa may Seoul? Lalo gatong red eye flight. Mga night bus daw dito. 11:20. Oh my God! Ang lamig, guys! 16 degrees na. One siya, tapos ang na-avail namin is 100,000 won. Ganun siya natin sa hotel. Ang gusto nyo mag-book, ayan o, Renzi Tolosa. Line Hotel. Sa Line Hotel Myeongdong. Ito na tayo sa 5th floor, bali. Room tour. Pwede na siya. Ay, ang lumag ng CR. Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video, babalik ulit tayo ng Seoul, South Korea! So ngayon guys, andito ako sa NAIA Terminal 3. So kakain muna kami kasi 7 PM pa talaga yung flight namin. Pero since galing kami ng Bataan, maaga kami nag-travel. So this time hindi tayo solo traveler. May kasama tayo si Christine, si Rose, saka yung boyfriend niya. So apat tayo ngayong travel na to. So kung naalala nyo last punta ko, ngayon kasi is today is May 23, 2026. So kung naalala nyo, last month nandun tayo April 2026 sa Korea din because of the BTS concert. Pero wala talaga kasi sa plan ko yung BTS concert ngayon. So ang talagang plan ko this year is yung May travel ko with friends. And of course, 7 days kami mag-stay doon. Pero dahil nga concert ng BTS, nagkaroon ng changes sa ating plan. Pero ngayon, tinuloy ko pa rin itong trip ko with friends. So apat kami. So ngayon, dalawa lang kami ni Tin dahil papunta pa lang yung dalawa namin kasama. And nag-aantay pa lang kami sa kanila dahil maaga pa 1:14 PM pero 7 PM pa yung aming flight. So siguro pwede na kami pumila mga 2 or 3 PM. So what are the travel requirements ba kapag papunta ng South Korea? So kung maalala nyo guys, nagawa na tayo ng vlog. Nung unang-una tayo entering South Korea, ito yung ating vlog. Yan yung screenshot. Tapos ngayon, naggawa rin tayo doon ng playlist ng South Korea natin. Pero yung punta natin, nakaraan, mostly nag-focus yung sa BTS tour. So ito yung screenshot ng playlist natin. Ayan. So kung gusto nyo, panoorin nyo yan. And pwede nyo rin panoorin yung unang vlog ko about entering South Korea, kung anong requirements. So ngayon, same pa rin naman yung requirements. Unang-una is yung passport. So dapat at least 6 months valid yung passport nyo bago kayo magpunta dito. So kung mag-expire na yan, mag-renew na agad kayo. Basta at least 6 months validity. Tapos pangalawa, syempre yung visa, South Korean visa, and of course, alam nyo naman yan. So alam nyo naman, kailangan nyo mag-apply ng visa sa KVAC if ever na gusto nyong magkaroon ng visa, papunta na sa South Korea. Kasi hindi kayo makakapunta ng South Korea pag wala kayong visa, hindi kayo makakapasok. Next is yung EGOB PH declaration. So kailangan nyong magawa nun kapag lalabas kayo ng Philippines kasi required sa lahat ng Pilipino. So ida-download nyo lang yung app ng EGOB. So ito yung app. Tapos, i-fill out nyo lang yung information kung saan kayo mag-stay, pangalan, address, and everything. Pwede ka na mag-fill out ng EGOB 72 hours bago ka mag-flight. So, ngayon, nakagawa na kami ng isang araw pa kasi nga, 72 hours pwede ka na eh. Tapos next, of course, sa Philippines yun yung EGOB. Pero sa Korea, pagpunta ko doon, may sarili rin silang arrival card. Ang pang-apat is yung e-arrival card ng Korea. So, same doon, 72 hours before ng flight mo, pwede mo na rin siyang i-fill out online. So, dito sa may e-arrival card ng Korea, pwede mo siyang gawin online, pero pwede mo rin siyang gawin pag nandun ka na, pero magsusulat-sulat ka. Meron ka dapat ball pen and all. So, mas madali kung online pa lang, meron ka na, bago magpunta, ready ka na. Ang panglima is ang hotel booking. So, normally, hinahanap sa immigration ng hotel bookings. So, dapat meron ka rin yan.
Ano pa ba? Siguro ang last is yung, of course, yung plane tickets. So, kailangan may plane tickets kayo, of course, para makapasok kayo sa airport at, of course, para makapunta kayo ng Seoul, South Korea. So, mostly, yun lang ang hinahanap nila. So, normally kasi, diba, sa may Clark International Airport ako lagi nagta-travel. Pero this time, andito tayo sa NAIA. So, sa NAIA ako ngayon. So, hindi ko alam kung magiging problem or kung ano man ang meron. Pero, prepared naman ako, lahat ng documents dito na. So, ang masabi ko sa inyo, pagka pupunta kayo dito, dapat lahat ng documents dala nyo. Lahat ng COE nyo, payslip, lahat. So, if ever na tanungin nila kayo, is meron kayong may papakita. So, yun lang ating intro ngayon. So, daw, kakain muna tayo kasi balak sana namin magpa-massage kasi sobrang aga pa. Pero, binago na daw nila dahil yung massage is nasa loob na ng airport paglagpas mo ng immigration. So, ang gagawin namin ngayon, kakain muna kami and then, doon kami magpapamassage sa loob kapag napasok na kami. Okay, itong napili namin, Mary Grace, dito kami kakain. Dito na kami, hi Tin! Hi ka naman sa vlog! Hi, Bob. Hi vlog, welcome to my guys. So ngayon, wala pa yung kasama namin sila Roseanne. So ito kasi yung Mary Grace, ang pinaka-favorite namin kainan. So ito yung order namin pareho. Yay! Thank you ate! So itong order ko, and of course, ang lagi ko pang in-order na isa is ito. So pag umorder ako guys dito ng pasta, always nangingi ako nitong chili flakes at saka itong parmesan cheese. Kasi ang sarap niyang partneran nito. So maglalagay tayo. Yeah, sobrang favorite itong Dory. Saka yung scampi na pasta. Ang favorite ko dito is sa mga pasta nila plus itong bread na to, yung cheese roll. Sobrang sarap nito, promise. And then, ano pa isa ko in-order? Yung pritong bangus. Ay, yung bangus. Anong tawag sa bangus na yan? Yan, isa rin sa mga favorite kong order. Chili, pepper, and of course, ang ating lemon. So, ito na siya guys, ang ating Dory at ang ating cheese roll at busy si Tin nagchat-chat. Ito ang Dory. Yung favorite ko, sobrang lambot nito. Ang sarap, grabe. Very good. Ito nga pala guys yung aming bill. Yung Dory, 498 ang isa. Ang cheese roll, 98 pesos. Tapos, Mary Grace mushroom cream. Truffle flapas pa pala yung kay. Hindi pala kami pareho. Binago mo pala last minute. Okay, so magkaiba kami. So, ang amount is 1,265. Guys, hinahanap na namin ang aming mga kasama. Nakakatawa kasi may lumapit sa akin. Kaya nung sabi niya, hello sir, excuse me po, di ba po vlogger po kayo? Parang nakakakilig pa rin ganun, no? Kasi ilan pa lang ang followers, ang subscribers natin. Sa YouTube, as of today, 3,346 pa lang. So hindi ko in-expect na may makakakilala sa. Tapos sa Facebook, 20,000 followers tayo. Instagram, nasa around 9,000 and TikTok around 5,000. So kung hindi nyo pa ako napapollow, i-follow nyo na ako sa ating mga social media page. Parang nakakatawa pala yung ganun, no? Kasi nung nag-Japan ako, meron ding lumapit sa akin. Natinanong kung akong vlogger daw ba ako. Siguro yung napapanood. So yun lang, nakakatawa. So ngayon, ito na ating mga friends na ayaw magpasama sa vlog pero wala siyang magagawa. Kaya hi! Mag-sticker tayo sa camera. Hello! Ay, bawal ba? So guys, ang gagawin na lang namin ngayon is magsa-self-check-in tayo dito and then yung bag drop. Ano tawag dito kasi tumawa? Ayun guys, ang gagawin natin, magsa-self-check-in tayo dito. Tapos after nito, magba-bag drop off na lang tayo doon para mas mabilis. Ayun yun sa ating traveler. I-follow nyo siya, si I am Roseanne Traveler. Self-check-in Cebu Pacific. Hala, ayaw. Ayan na, privacy. Scan, I enter your booking number. Ang next natin pipindutin ay print baggage tag only para ilalagay. Didikit na lang daw natin sa mayan. Ayaw, let's try nga. Ako. Ayan o, pwede. Tapos enter nyo lang yung 6-digit booking reference number. So ito guys, gagawin natin, ilalagay nyo lang yung booking reference number nyo na makikita nyo sa inyong booking, sa ticket nyo. Pero, i-blur ko ngayon kasi makikita nyo yung booking reference number. I-blur na lang ni editor. Tapos continue. O ayan o, next. All guests have not checked in yet. Dalawa pala tayo mo. Makalana. Ano gagawin? Kailangan check-in talaga. So guys, nalaman na namin yung issue kanina kung bakit. Tinatawanan nila ako nagbablog. So yun na nga, ulitin natin. So nalaman na namin yung issue kanina kung bakit ayaw mag-proceed. Kasi kailangan mo nang online check-in. So ang ginawa nila, nag-online check-in muna sila. Then nag-proceed naman, tapos nag-print. So ngayon, since sila yung si Rose, saka yung jowa niya yung magkasama sa booking, sila pa lang yung nag-okay. Pero kami ni Tin, hindi pa kami okay at hindi rin kami magjowa. So ngayon mag-online mag-online check-in, may disclaimer. Mag-online check-in muna kami. Bago nyo kami i-fit, hindi kami mag-jowa, okay? Okay, so na-online check-in na namin. So ngayon mag-check-in na tayo dito. So kapag nag-error guys yung self-check-in dito na kiosk, ang gagawin nyo, mag-online check-in muna kayo and then i-try nyo dito. So kapag nag-online check-in kayo, ang kailangan nyo is of course yung details ng passport para sa passport number and yung visa para naman sa visa number. And then now, pupunta na tayo dito para i-check-in na natin. Para mapaprint na natin para hindi tayo pumila ng sobrang haba. So Cebu Pacific, anong flight number? Enter your booking number, print baggage tag, yung booking reference natin.
Continue. So, booking number is ayan. Tapos ngayon, nung pipilitin mo is next. Tapos, meron kami tag-isang 20 kilo na baggage. Kaya maglagay tayo. Nag-add tayo ng 1. O, di ba? Ayaw niya. Ayaw nga ng soft. Gusto niya, ayaw niya ng gentle parenting. Tapos, I fully understand. Babasahin mo yan. Kahit di mo naman binabasa. So, check in. We are now printing your baggage tags. Please tag your baggage. So, one time mo na lang siya na gumanyan. Ay, okay. Tapos, tanggal. At yung isa din. Then, tatanggalin. So, meron na tayo. Pwede natin idikit to sa ating luggage. And then, pupunta na tayo doon para i-self bag. Ano yun? I-self bag drop. So, pinakabit na namin kay Kuya ang ating. Okay, ang next natin gagawin guys ay magpiprint tayo ng boarding pass, scan itinerary. Enter your booking number, print boarding pass. Kasi kanina ginawa natin, nag-print tayo ng baggage tag. Ngayon naman print boarding pass para hindi na tayo pipila ng mahaba. Doon na tayo dadiretso sa bag drop. So, print. Tapos yung i-enter nyo lang 6-digit booking reference number na i-blur ko ngayon. Okay, continue. Continue. Our booking number is ganyan. Tapos next. Tapos Romulo JB guest can reprint boarding pass. So pwede natin i-reprint if ever na mamamali tayo. Check in. Please scan your passport. So ako muna. Romulo JB. So yun yung next thing. So scan lang natin yung passport guys. Dito. Tapos binabasa na niya. Next, yung kay Makalala. Dahil dalawa kami sa booking number. So scan ulit natin dito. Make sure na nakashoot sa loob guys para hindi siya magka-problem. Tapos malalaman yung okay na siya kapag ka nire-read na siya. Passport not much. Confirm muna yung sa akin. O ngayon kay Christine tayo. So lagay natin dyan. Please remove your passport. And then, guests have printed baggage. Continue. And ito na, lalabas na siya. Nakuha na natin, pero kakaiba itsura niya. Parang nasa bond paper lang siya. Sabi dito, please proceed to assistance counter to get your boarding pass. Okay, thank you. So guys, ibig sabihin, naglolo ko siya. Kaya ganun din, hindi rin natin magagamit yung self bag drop off kasi magpapaprint pa rin tayo, pipila pa rin tayo. Ganun talaga na sa Pilipinas tayo guys. Tara na, let's go. Oo nga, pero at least sa susunod, kung napanood nyo to tapos hindi magkakaroon ng error, at least alam nyo na yung gagawin, di ba? So punta lang kayo dyan sa mga kiosk na nakalagay na self-check-in, then yun na. At least madali na yun kasi meron ditong portion ng bag drop-off. Sandali, papakita ko sa inyo. Ayan o, kung nababasa nyo, self-bag drop. So, kung hindi nakipipila na mahaba kung di siya naglolo ko. Kasi naglolo ko eh. Tapos, isang tip ko sa inyo, always check nyo yung screen kung ano yung flight number nyo para alam nyo kung ano ng status. Ayan, nandiyan naman yung time, airline, flight number para malalaman nyo kung check-in open na sila. So, pag check-in open, pwede na kayong mag-check-in. So, tinanong namin guys kung anong problema nito. Ang sabi sa amin nung lalaki nakabantay doon, kapag ka-inchon daw pala, hindi raw pala talaga nagpiprint ng boarding pass doon sa mga kiosk. So, kailangan talaga natin pumila. Guys, may nakita kaming beauty queen. Mutya ng Pilipinas. What's her name po? Hi, I'm Eunice Nessa. I'll be representing Philippines at Top Model of the World this coming June 10. Wow! Congratulations in advance. Thank you. Eunice. Bye-bye po. Oh, di ba? Ito yung top model ng Philippines. Top model ng QC. So yun guys, nakalabas na kami sa immigration. Sa akin, ang tinanong lang is, nag-work. So sinabi ko nga, independent contractor ako as a freelancer, as an accountant. And then hanggang kailan daw mag-i-stay? Sabi ko, kailan daw ang balik? Sabi ko, May 30. Yun naman yung usual tanong eh. Saka nag-work, hanggang kailan ka mag-i-stay doon? Tapos, saan ka mag-i-stay? Sabi ko lang sa hotel na Line Hotel Myeongdong. Pero ito si Tin, medyo sabi niya document daw namin. Sige, kung nagbigyan ko siya. Si Tin, since first timer niya, tapos Korea agad siya, medyo matagal siya, kinabahan kami sa kanya. Interviewin natin siya. Anong tinanong sa'yo? Ganun din naman. Tapos hinigil lang sa akin yung mga copy ng booking. Tapos na kung ano mismo yung ginagawa ko sa work, tinanong din. Oo, medyo matagal siya, kaya kinakabahan kami. Sinong nag-book ng mga book ng hotels and all, at sinong kasama ko. At kung sino kasama. So yun yung mga hinanap sa kanila. Ito, government employee, wala sa kanilang ganong tinanong. Hiningi lang yung authorization. Anong sabi mo? Wala tinanong sa akin. Sa'yo, anong tinanong? Ilang taon na daw ako sa agency. Talaga? Bakit? Kasi ba't daw, parang ngayon na ako nagpakasyon. First travel mo ba abroad? Hindi. Marami na siya eh. Ito din marami na rin sila. So dalawa silang government employees, yun yung mga hiningi sa kanila government employees. Ito naman private company, at ako naman ay freelancer. So let's go, pupunta na tayo doon sa ating gate. Tapos yun nga guys, mayroon kaming nakasalubong nakasama na parang beauty queen siya, representative daw siya ng Philippines sa top model. Super pretty niya. So kung nasan man siya ngayon, ipag-pray natin siya na sana manalo siya sa kung anong laban dahil i-represent niya ang Philippines. So guys, dito na ulit tayo ngayon. Medyo nakatulog tayo. Nakatulog ako siguro mga more than 1 hour kasi medyo malayo yung gate namin. Ito kami sa gate 107. At ito yung dalawang lovebirds. Ito naman yung loveless. So, ang next question guys ng Upworks Kanamihan is paano nakakaroon ng internet kapag pupunta sa Korea? Of course, alam ko na-discuss ko na ito sa previous vlog natin nung
unang Korea natin. So, meron, huwag kayong tumawa. Meron different options, di ba? Yung una, yung physical SIM card. Pwede ka mag-ano sa Klook. Pwede ka mamili sa Klook. Pero ngayon, ang gagamitin ko ngayon is mag-i-eSIM ako ngayon. Kasi natry natin dati yung physical SIM card. Ayun yung gagawin natin ngayon. So, kung naalala nyo last time, di ba, physical SIM card tayo. Pero may kasamang free na T-Money card yung binilihan natin. Tapos sa airport mo lang siya pipick upin ng Incheon. So maganda yun, kaya yun yung in-advise ko sa mga kasama ko ngayon kasi wala pa raw silang T-Money card. So sa mga hindi nakakalam, of course, T-Money card is yun yung ginagamit sa mga train system sa Korea. If ever na sasakay ka ng train, ayun yung gagamitin mong mode of payment. Pwedeng T-Money card, Na-Money card, or yung pinakauso ngayon is yung Climate card. So yung Climate card, ayun yung card na ginagamit ngayon ng mga tourists kasi kapag meron kang Climate card, bibilihin mo lang siya for a certain amount. Unlimited ride ka kapag binili mo yung Climate card. Pero ang ang catch nun, kailangan sa within Seoul ka lang. So kung lalabas ka ng Seoul, for example, magsusuwon ka. So hindi mo pwedeng gamitin yung Climate card. So you have to purchase an additional ticket. So hindi ko lang sure kung gumagana yung T-Money card kapag ka sa bandang Suwon. Pero I think yes. So ngayon, itatry natin ngayon is eSIM naman. Kasi nga since marami na akong T-Money card, hindi ko na kailangan ng additional free. And then yung free ko, bibigay ko pala sa isa naming kasamahan. So ito yung itsura ng eSIM natin. So sinerge ko lang sa Klook. Ito. Klook na eSIM Korea. Tapos ito na yun. Sa Klook to mismo eh. Click mo lang yan. Tapos meron ka ditong options kung anong gusto mo. 500 MB per day, 1 GB, 3 GB. So nasa sa'yo kung anong gusto mong i-avail. Pero ako, I always choose yung unlimited. Kasi takot ako mawalan ng internet sa ibang bansa. So select tayo. So since 8 days kami doon, ito ang pipiliin ko. 705 lang siya for 8 days. So yun guys, Saturday kasi yung flight namin, ito. So ngayon kasi is May 23. Tapos 6:09 na. Kung i-activate ko na ngayon, pwede naman actually mamaya paglapag ng Incheon. Pero let's say ngayon ko siya i-activate, tapos ang flight namin pabalik is May 30 ng umaga, 6 AM. So siguro sapat na yung 7 days kasi may expire siya ng May 30 ng same time na ngayon alas 6. So 7 days na lang tayo. So kung 7 days guys, ayun, 629 lang. Tapos ibubook ko na siya. And yun na. Tapos guys, kapag na-check out nyo na siya, automatic may kita nyo siya dito sa may under trips. Itong baba na to. Ayan o, trips. Tapos may kita nyo, ito na yan. Yung activate. Itong word na activate. Then, pagkapindot mo dyan, click mo lang itong pinakababa, continue. Tapos wait ka lang ng 3 to 5 minutes. So pwede mo na siyang i-activate ngayon, nasa Pilipinas ka pa lang. Pero hindi pa talaga nagra-run dyan yung 8 days mo. Magra-run pa lang yan kapag tinoggle on mo na yung data roaming. Pero ngayon pwede na natin i-activate. Ayan, activate, connecting to your carrier. This may take a few minutes. So ayan na, activate eSIM. Your new eSIM from Singtel is ready to activate. Then, ito na, continue. Ayun, activating pa rin siya. Travel eSIM setup complete. Your Singtel eSIM is ready to use. iPhone will detect when you're abroad and remind you to turn on this plan if you haven't already. So yun na. Your eSIM is ready for use when you reach your destination. Turn on data roaming from your Klook eSIM. Tapos kung okay ka na doon, got it. Pero kung gusto mong tanongin kung paano, how to turn easy. So, yun lang. So, ganoon lang siya kadali, guys. Tapos ngayon, kung, di ba ako, like ako, nakaplan kasi ako sa Smart. So, SIM only plan kasi yung plan ko sa Smart. So, ibig sabihin, unlimited calls and texts ako. Fix lang yung parang 600 monthly, 600 plus. So, para ma-make sure ko na hindi ako ma-charge for any data roaming charges, kailangan, I have to make sure na naka-turn off yung SIM card ko para hindi ako ma-charge ng any roaming charges. Tapos, para magawa yun, ito yun. Kung iPhone ka, punta ka ng settings mo. Tapos, ayan, makikita mo yung cellular. I-blur na lang ni editor. So, ayan yung number ko sa business. Tapos, pwede mo siyang i-turn off. Ayan o. So, ibig sabihin, tinan mo, nawalan ako ng signal. Ano, kaya since nasa PH pa ako, ito turn on ko. So, para mamaya, para ma-make sure ko na hindi ako mag-charge, ito turn off ko yan. Tapos, yung eSIM ko naman ngayon is ito, yung papunta sa Korea. Ito, yung Travel Singtel. Tara na guys! So, kasama ko si Tin. Dahil pinauna na yung dalawa kanina, nakat yung line namin. We are delighted to have you on board today. We recharge you. Yeah. Welcome to Korea. Maligayang pagdating sa Korea. Welcome to Korea. Woo! Time check, 1:12 AM. Nakarating na kami ng 1:12 AM. So, super red eye flight kami. Super saya namin. Lalo siya kasi first time niya. Ay, hindi, tatlo silang first time. Tatlo silang first time sa Korea. Yay! So ngayon, red eye flight kami. So alam nyo na, mahirap kasi dito mag-commute kapag gantong mga 1 AM na, 1:13 AM na. So sa na-discuss ko sa previous vlog natin, nung unang papunta tayo ng South Korea. So ito yung screenshot nung entering South Korea. Pwede nyo rin panaarin niya para sa ultimate travel guide. Mag-picture muna kami guys dito sa may Incheon Airport. Ready na? Ready? 1, 2, 3. Pareho! Konting trivia lang guys. Ngayon kasi, dito kami bumaba sa Incheon Terminal 3. So, pag nasa Incheon Terminal 3 ka, hindi agad immigration yung bubungan sa'yo. So, kailangan mong bumaba downstairs. Tapos,
Eto, kailangan nyo mag-train papunta sa Terminal 1. Ayun, Concourse Terminal 1. Kasi, nandun yung immigration sa Terminal 1. So, naalala ko kasi nung last punta natin, from Japan tayo, dumiretso na tayo ng Terminal 1. Kaya pagbaba ng Terminal 1, andun na agad yung immigration. So, iba yung case ngayon kasi Terminal 3 tayo. So, tandaan nyo yun guys, pag magka-Terminal 3 kayo ng Incheon, kailangan nyo mag-train papunta doon. Okay? Ayun na yung train. So, saglit lang to. Doon agad tayo sa may Terminal 1 from Terminal 3. So, yan guys, nakalagay. Shuttle train runs every 5 minutes. So, if ever na hindi kayo agad nakasakay, pwede pa after 5 minutes. So, kung makikita nyo guys, puro standing, walang upuan kasi saglit lang naman tayo. May nagparamdam agad sa atin. Ayun o, Kim Taeyong. Welcome tayo ni Kim Taeyong. Okay guys, andito tayo sa may Terminal 1. So, akit na tayo. So, tandaan nyo yun guys ha. Pag Terminal 3 kayo, kailangan nyo muna pumunta ng Incheon Terminal 1 via train. Less than 5 minutes lang. So guys, ito na yung palatandaan, di ba? Sabi ko sa inyo, pag nasa Korea na kayo, yung parang design na. Tapos ayun na, Incheon Airport. So guys, nakalagpas na tayo ng Korean Immigration. Wala naman tinanong. Papakita mo lang yung boarding pass mo, yung passport, at saka yung visa. Tapos paglabas, ito agad, hanapin nyo agad dito kung anong number yung mga baggage claim nyo. It's like kami, wait lang, hanapin ko yung sa amin. Chinek na ng mga kasama ko kanina, baggage 9. So ayun yung next gagawin nyo, paglapag nyo. Para dyan, sa pick up ng inyong mga luggage. So dito tayo guys, sa may number 9. Tapos antayin lang natin lumabas ang ating luggage. Okay guys, andito na tayo sa loob ng Incheon International Airport pagkalagpas ng immigration. So ngayon, pipick upin namin yung physical SIM card nila. So ang ginawa ko nga, di ba sa akin, eSIM lang ako. So, ayun yung internet ko, naka-eSIM lang ako, kaya wala na akong pipick upin. Kasi, ayun yung option ko dahil meron naman lang akong T-Money card. Ito kasing inabil namin nun, kagaya ng inabil ko nung nakaraang punta ko last month. So, ako guys, di ba ang inabil ko is eSIM. So, ibig sabihin, hindi ko na kailangan ng physical SIM card na mag-pick up para sa internet. So, yung mga kasama ko, tatlo sila, ang binok nila is yung kagaya ng binok ko last month, which is yung physical SIM card na kailangan pick upin. So, marahil nagtataka kayo, bakit ako eSIM tapos sila physical SIM card? The reason is because, kasi yung physical SIM card sa Klook, meron siyang free na T-Money card, yung service na yon. Since first time nila tatlo sa Korea, wala pa silang T-Money card. Kaya, ayaw nila mag-eSIM, gusto nila yung actual SIM card. Although may mga nabibilihan din ng mga T-Money cards dito sa mga convenience store. Pero it's okay. Kung yun yung kasi yung gusto nila, para at least free na. So, ayun ang ating tip sa mga about internet. Tapos, 2:15 AM na, diba? So baka nagtataka kayo, may mapipick upan pa ba tayo ng physical SIM card nila? Yes, nag-ooperate po sila ng 24 hours. Kaya pupuntahan namin sa Gate F. So kapag ganito na red eye flight kayo, nasa Gate F ang pick upan ng mga SIM card. Tapos next naman na magiging question nyo for sure is, ano yung mga mode of transportations dito? So yun nga, kagaya na dinidiscuss ko sa previous vlog natin, pwedeng train station, pwede ring Uber, so mga taxi, mga ganyan, pwede yun. So ngayon, mahalaga na magkaroon talaga kayo ng T-Money card. So ayun yung widely accepted dito, T-Money card talaga. So pwede mo siyang gamitin sa convenience store na ipambayad, pwede ring ipambayad mo siya sa train kapag sasakay ka. And then, pwede rin sa mga restaurants. Tapos, naloloadan siya sa mga pwedeng convenience store, pwede rin sa mga train station, may loadan doon ng mga T-Money cards. Other option naman na sikat ngayon is yung Climate card. So, yung Climate card, para rin siyang T-Money card, para magbabayad ka nga lang ng certain amount, tas unlimited na yon within Seoul for a certain number of days. Pero sa case namin, magsusuwon kasi kami, labas na yun ng Seoul. So, hindi rin doon magagamit yung Climate card. It's best na rin magkaroon ka rin ng T-Money card kung Climate card ang gusto mo. Marami pa bukod doon, meron ding Money card and kung ano. So, bala kayo kung anong gusto nyong i-avail kasi pare-pareho lang naman yun. Pero for me, my suggestion is T-Money card. Pero kung within Seoul lang talaga kayo, mag-Climate card kayo. So, dito lahat yung nabibili sa airport. So, guys, nandito tayo sa may Gate F. Tapos, ito mismo yung pick-upan ng SIM card kapag ka mga ganitong oras. So, guys, nabook lang nila yung via Klook. Pero, if ever na dito kayo bibili, pwede rin. So, ayan yung prices. I-post nyo na lang. Kailangan nyong i-present ang inyong passport kung sino yung nag-book. So, guys, nag-withdraw muna tayo. Dito tayo nag-withdraw. Sa may Buri Bank. Dito kayo mag-withdraw, guys, sa may, diba ito yung CU, sa may Hollies. Nakikita nyo yung Hollies na kainan, tapos CU. Dito kayo sa may Buri Bank na to, malapit sa tabi ng number 6. Kasi kanina nagpunta kami sa dulo, hindi gumagana. So, talagang dito lang meron. Nung nagpunta ako last month, dito lang din gumana yung card ko. So, ang gawin nyo na lang, pag andito kayo sa Gate 6, malapit sa CU, dito na kayo mag-withdraw. Tapos dapat foreign card yung pipiliin mo. Kasi kapag yung nakalagay lang na normal, pang domestic yung hindi gumagana. So maraming hindi gumagana kanina. Pero nung nag-alisan sila, nung ako na yung nag-try, gumana. So foreign card, tapos tatanungin agad doon kung Mastercard ka ba or Visa. So since alam ko namang Mastercard ako, so Mastercard, then ayun na, nagtuloy-tuloy. Then pag nag-withdraw kayo, tinatanong agad doon kung ilang denomination ng 50,000 won ang kailangan nyo. For example, 200,000 won yung kailangan yung withdrawin. Tatanungin ng machine kung ilan yung denomination na gusto nyo ng won. Lalagyan nyo lang kung 1, 2, or 3, or 4. Tapos kung ayaw nyo naman, pwede nyo namang skip yun. And then
enter nyo lang yung password, then lalabas na. Doon kasi nagka-problema. Marami akong nababasa din dati na hindi raw sila nakaka-withdraw dito sa may Incheon International Airport doon sa may dulo. Pero ako, hindi ako nagkaka-problema pag dito ako nag-withdraw sa Woori Bank. Tapos again, dito yan sa tabi ng Gate 6. Kasi nung doon namin sa dulo, Woori Bank din yun, pero hindi gumana. Advice ko dito na lang. So, ang maximum amount guys na pwede mo ma-withdraw is 200,000 won. Tapos yung charge nun is 4,800 won. Yun yung charge. Tapos yung nangyari kay Tin, hindi siya naka-withdraw. The reason is because chinek niya yung app niya, nakalock yung card niya sa overseas withdrawal. So, Maribank ang gamit niya. So, tatandaan niyo, kailangan niyo muna pumunta sa settings, tapos kailangan i-activate niyo yung parang may nakalagay doon na overseas withdrawal, tapos i-activate niyo yun. Kasi kapag hindi talaga makaka-withdraw abroad. So, next guys, ang tatanungin niyo naman is paano pumunta from Incheon papunta doon sa may Seoul? Lalo gantong red eye flight. So, red eye flight meaning, anong oras na? 2:49 AM. So, wala na talaga kasi ditong train, sarado yung train. Alam ko nagbubukas yun is 5 AM pa. So, X yun, hindi na kayo pwede. So, other option nyo is pwede kayo mag-Uber. Kung marami kayo, mag-Uber kayo or taxi, tapos paghatian nyo na lang. Pero hindi siya convenient kapag mag-isa lang kayo kasi ang mahal. Pero sa case namin, ang ginawa namin, nag-avail kami ng private van, tapos Pinoy yung driver. So, 4 kami, maghahati-hati lang kami. And then, nakalimutan ko magkano, pero alam ko na sa pera natin, around 4,000 pesos plus. Tapos, yung mga limousine, yung mga standard limousine bus, hindi kasi gumagana ng gantong oras dito. Pero merong mga night bus daw dito. Although hindi ko pa yung na-try, pwede mo rin puntahan is yung route ng night bus na N600 Gangnam Express Bus Terminal. Pero meron lang din siyang schedule. Ang schedule nun is nag-i-start ng 11:20, 12, 1:40 AM, 2:20 AM, 3 AM, at saka 3:30 AM. So, yun yung pwede mong option. Tapos, mabibili mo lang din yung ticket dito sa airport. Pwede ka rin gumamit ng train, pero ang 5 AM pa yung mag-o-open. So, ang ginagawa ng iba, natutulog na lang muna sila dito. Kasi marami natutulog dito. Like, ayan, marami natutulog. Tapos, marami pa dyan kung saan-saan. So, yun yung mga options mo papunta. Pero kung hindi ka naman nagmamadali, so matulog ka na lang dito, antay mo na lang mag-open yung mga bus, limousine bus ng mga 5 AM sa train station. Oh my God! Ang lamig guys! Pero hindi super, dahil 16 degrees, ayaw lumabas. Ito na, 16 degrees tayo, pero kaya pa siya ng jacket. So inimit namin yung aming driver dito raw sa gate 12. Ganitong itsura guys. Oh, di ba? Kasi ito yung lagi kulay green. May kita mo dito pag nagsa-cellphone ka na pwede ka nang tumawid. Ay, 4 seconds na lang. Welcome! Harap kayo dito. Hoy, harap kayo dito. Welcome to Korea! So, ito na ang ating sasakyan, van. Magkano yung bili natin? Ay, bili. Magkano yung bili natin dito, Tin? 100k won. So, guys, ito yung aming sasakyan ngayon. Van siya, tapos ang na-avail namin is 100,000 won. Tapos, Pinoy ang ating driver. Good morning, kuya. So, ito guys, itsura ng ating van. Medyo maluwag siya. Maluwag talaga siya kasi 4 lang kami. So, mamaya papakita ko sa inyo guys kung paano natin na-contact si kuya through Facebook. So, i-screenshot natin dyan yung kanyang Facebook page. So, ito guys, super luwag namin. Tapos hanggang sa dulo, meron po mga lagayan ng ating Line Hotel kayo, ma'am, no? Line Hotel Myeongdong. Tapos ito, pwede ka sa unahan. Tapos ayan si kuya. Tapos ang kagandahan kapag ka private van na ganito, diretso na to sa hotel nyo. Talagang hotel drop-off na. So guys, kung gusto nyo mag-book, ayan o, Renzi Tolosa. Yan ang kanyang Facebook. Pwede nyo daw siyang i-message dyan. Renzi Tolosa. So guys, sabi nga ni kuya, sa amin kasi 4 lang kami. So ang total na binayaran namin is 100,000 won. Tapos yung mga luggage namin nasa likod. Pero sabi ni kuya, depende raw yung rate kung ano yung season sa kung gaano kayo karami. Let's say for example, winter season, since ang daming dala nun, may mga coat pa kung ano-ano. So siguro maximum of 4 to 5. Tapos mag-a-add siya ng 10,000 won kapag ka winter season. Tapos kapag ka hindi naman winter season, tapos pinuno nyo to, siguro mga 7 daw yung kasha. Pwede rin punuan, pero mag-a-add din siya ng 10,000 won. So mas maganda mag-inquire na lang kayo sa Facebook page na binigay niya. So ngayon, since hindi naman tayo traffic, 50 minutes lang daw, nandun na tayo sa may Myeongdong. Pero kapag ka morning kayo, tapos medyo traffic, siguro mga 1.5 hours. Yun lang. Daw guys, nakapangasawa na siya ng Korean dito. Since 1990, kuya, 1999. Wow, tapos may anak na rin siyang 2 Koreans, isang babae sa isang lalaki. Cute. Saan mo nakalala yun, kuya? Ano ba trabaho mo dati dito? Usually factory, no? Sa province part yung pag-factory. Okay. Kasi wala masyadong factory malalaki dito sa Seoul. Gano'ng katagal ka nang huling uwi sa Pilipinas? Yung last na uwi mo? Yung bago ako nakauwi, kasi dati ako TNT eh. Ay, TNT ka? Nalaman na sa vlog. Dati lang yun guys, dati lang. O tapos? 15 years ako nag-factory. 15 years ka nag-factory. Pero una TNT ka lang, nag-tourist ka. Tapos na-hire ka as... Ayun, legal ka na no? Mabilis lang dati. Noong unang, ngayon hindi na no? Ayun, may Mahirap na. Dati walang K-back. Oo, may KVAC na Korean Visa Application Center. Pero kawawa rin yung mga nasa group visa. Dahil? Yung mga tumatakas. Oo. Yung mga tumatakas po na turista. O tapos? Kawawa yung mga nasa agency. Anong ginagawa pag ganon?
Magtatakas sila, magtatrabaho lang din dito. Ah, agency pero fake agency, gano'n? Yung parang iba, bigla mo magtitiyan. sa atin, mag-group visa sila. Ah, group visa para kunyari ano. Mabilis. Oo. Tapos pagdating dito, kukunin yung passport nila eh. Oo. Para, pagka magti-TNT ka, hindi mo na kailangan yung passport. Oo. Tatakas na lang yun. Tatakas sila. Ano nangyayari kapag ka nahuli? Kulong ka ba or deport lang naman? Mapulong ka din, pero kung wala ka pa ng Penalty. ticket, magtatagal ka din. Paano yun? Nasa kulungan ka lang. Oo, nasa- Dito sa Korea. Oo. So guys, ganun pala yung technique kung gusto mo na makamit na maraming Koreans. Kung gusto mong magpakulong ka. Tas saan mo naman nakalala yung asawa mo? Sa factory din? Hindi, pinakilala lang sa akin. Ah, okay. Ang galing naman. Tapos na-in-love ka na agad. Ano, dinadala mo yung... Love story. Paano yung mga Philippines mo dito na family? Dinadala mo dito? Hindi, wala ako. Nanay, tatay, ganon. Ah, wala na? Magulang. So, nag-isa ka na lang sa buhay. Tapos ngayon, yung may family ka na. Oh, so ang ganda ng love story ni Kuya at life story niya. Kaya mag-book na kayo sa kanya. So guys, nayatin na tayo ni Kuya dito. Anong oras na? Ito ang aming hotel. Line Hotel. Sa Line Hotel Myeongdong. Tapos katabi lang niya itong 7-Eleven. Tapos mismo dito sa may Heart of Myeongdong. Thank you. Kamsahamnida. So ito na tayo sa 5th floor bali guys, yung kanilang lobby. Tapos ito yung itsura niya. Puro ganyan yung room. Tapos 2 rooms yung binook namin. Ah, okay. So ito siya. Tapos meron dito microwave. Tapos pwede ka rin kumain dito. Yan o. Tapos, ito. Free yung coffee. So may free dito coffee, then trash cans. Tapos kapag ka magkikilo-kilo ka, pagpa-uwi ka na ng iyong luggage. Ilang kilo na ako? Wala, dito totoo. Hindi ako 86. Hindi yan totoo. Ito ang kanilang free wifi zone. Tapos meron din silang coin laundry. Tapos ito schedule ng mga bus papuntang Incheon. Yes. Hindi na sila nagpo-provide ng mga disposable razor, toothbrush, at shampoo. So guys, nandito na kami sa 7th floor. So pag sa Line Hotel, 5th floor ang lobby nila. So doon kayo pupunta sa 5th floor. Then binigyan na lang kami ng 2 key cards. Then papasok na tayo. Unang pasok namin sila sa kabilang room. Community dito. Room tour. Shoot. Yan ang ating room. Pwede na siya. Ayan, tag-isa kami ng bed. Hindi siya super kalakihan. Pero for me, pwede na siya. Tapos meron siyang, may telephone. Kapag tatawag tayo, syempre. Tapos sa TV, extensions. And then, ito sa baba, tissue. Tapos, hair blower. Tapos yan, ilaw. Pindutan. And then, dito, may electric kettle din tayo dito. Saka, yung ating hanger. And meron din tayong maliit na may free water pa na tubig. Tapos of course television. Tapos may free wifi. Wala nang table kung mag-work ka. Pwede siguro dito ka mag-work. Pero medyo mahirap na. Tapos sa CR, ito yung itsura ng CR. Ay, ang luwag ng CR, in fairness. Maluwag yung CR. Tapos meron pala sila ring mga towels na provided. Tapos tissues and all. Tapos ito, Kerasis. Ito yung sikat dito. Laging Kerasis ang gamit nila, no? Shampoo, conditioner, and body wash. And ito, medyo maluwag yung CR, ha? In fairness. So, pwede na. So, ganun lang ang amin. Tapos ito, pwede mo naman ilatag dito yung inyong maleta. Di ba? If ever na kailangan yung magbukas. Kasi tag-isa kami ng, yun. So yun lang guys, bumaba kami kanina, bumili kami ng food sa 7-Eleven kasi nasa baba lang naman yung 7-Eleven, di ba? And then dito na kami kumain sa taas. Siguro ang masasabi ko lang sa hotel na to, okay siya, pero ang ayoko lang sa kanya is wala siyang table sa loob ng room. So kailangan mo talagang pumunta sa 5th floor dahil may mga konting table kung gusto mo kumain doon. Pero dito na lang kami kumain sa ganyan. So guys, na-book namin tong hotel na to na 40,000 each. 40,000 yung room namin, 40,000 yung room sa kabila. So total of 8 days. So pumapatak, tag 2,500 kami per night, which is okay na kasi nasa heart of Myeongdong kami. Tapos itong Line Hotel na to, tinry namin i-search nga, let's say, 1 week before nung check-in kung magkano yung rate. Pumapatak siya ng 10,000 per night. So ito, nabook kasi namin to parang 2 months before nung travel date namin. Kaya ang masasabi ko sa inyo, kailangan mag-book kayo ahead of time para mas mura. Tapos sa 5th floor, ay may free water doon yung lobby nila. Tapos ayun nga, sinabi ko, meron din doon microwave. Tapos sabi ko dito, meron din electric kettle. And lahat, andito naman na lahat. So, meron din dito money exchange doon sa may 5th floor. Meron silang kiosk, may machine doon. So, halos lahat andito na. And again, ang ayoko nga lang isa room is walang table. Tapos, yung saksakan, konti lang din. So, kailangan magdala ng extension. So, I think yun lang for today. So, sana marami kayong natutunan. And kung nagustuhan nyo ang video natin, huwag nyo kalimutang i-like ang ating video at i-subscribe tayo sa ating YouTube channel. At pati na rin sa ating mga social media pages na ipa-flash natin sa ating screen. Yun lang. Bye-bye!